ultimate life guide na literal na buhay at may message para sa mga daily struggles mo. Yes, the Bible! Hindi lang ito random history book. Bawat salita rito, guided ng Holy Spirit at naririnig natin ito every time na nagsa-celebrate tayo ng Mass, specifically sa Liturgy of the Word. Bago ka ma-overwhelm, may 8 distinct parts ito na parang track sa isang solid album. Let's break it down real quick. Unang pagbasa o first reading. Throwback era. Dito natin naririnig yung mga plot ng pag-ibig ng Diyos bago pa dumating si Jesus mula sa Old Testament. Salmong tugunan. Ang response natin, kadalasan kinakanta ito gaya ng It's our way of saying, naririnig kita, Lord. Ikalawang pagbasa o second reading. New Testament vibes. Dito naman ang mga kwento at turo mismo ni Jesus at ng mga apostol. Alleluia o Gospel Acclamation. Energy check. Dito tayo tumatayo kasi hinahanda natin ang sarili natin para sa bida ng show. Dapat masaya at alive. Ebanghelyo o Gospel, the main drop. Dito binabasa ng pari ang mismong buhay ni Jesus mula sa 4 na POV ng simbahan, Matthew, Mark, Luke, and John. Homilia o homily. Simulan na ang decoding. Dito pinapaliwanag ng pari kung paano natin ia-apply yung Gospel sa buhay natin ngayon. Upo ka lang, makinig, magnilay, at i-absorb ang wisdom. Sumasampalataya ako o creed. Ang ultimate I trust you moment. Matapos nating marinig ang salita, sama-sama nating sinasabi, Lord, naniniwala ako sa iyo. Parang pagsasabi sa isang BFF na ikaw na bahala sa akin. Panalangin ng bayan o prayers of the faithful. Bilang isang malaking pamilya, inihahain natin dito lahat ng prayer request natin at ng buong mundo. Walang maiiwan. Real talk lang guys! Sa Liturgy of the Word, hindi tayo nakikinig para lang matapos ang misa. Nakikinig tayo kasi may personal na mensahe sa'yo ang Diyos. Isipin mo to. Kung sasabihin ko sa'yo na darating si Jesus upang makipag-vibe at magpapakasama ka, di ba? Sisiguraduhin mong ready ka makinig? Siyempre naman, siya ang pinaka-nakakakilala sa'yo, ang pinaka-alam kung ano ang makabubuti sa'yo, at higit sa lahat, siya ang pinaka-nagmamahal sa'yo. Kaya bago ka pumasok ng simbahan next time, do a quick heart check. Ihanda mo ang susi ng puso mo. Yung mga kwentong nagpasiya, nagpalungkot, o nagpa-anxious sa'yo ngayong linggo. Gamitin mo ang susi na iyan para buksan ang isip mo habang nagpapahayag ang pari. Baka hindi mo agad makuha ang sagot habang nasa loob ng misa, pero trust the process. Paglabas mo, sa mga random moments ng buhay mo, mararamdaman mo ang gabay niya at mapapasabi ka na lang ng, wow, si Jesus yon.